Kababayan, sa Billionaire News ulit, kay Congresswoman Brosas na nawagan sa mga umano'y biktima ng prostitusyon laban kay Paulo Duterte. Kung saan yun daw yung mga pokpok na nagagamit nila Pulong at ng kanyang mga bodyguards at mga kaibigang Chinese sa Davao. Akala ko sa Recto lang maraming ganyan eh. Yung sir, 150 pang kape. Diba? Sabi ni January 78, Kent, anong masasabi mo? Grabe tao sa Philippine Arena, PDP laban. Ay di sana bumigay yung building at matambakan silang lahat. Yun lang masasabi ko. Marami sila doon, di ba? Para mabawas-bawasan ang bobo sa Pilipinas, sana bumigay yung Philippine Arena, maubo sila lahat. Yun ang masasabi ko. Di ba? Ay alangan naman puriin ko sila, ay puro man bobo yung nandoon. Sana bumigay yung Philippine Arena nang maubos sila. Di ba? Oo, yun ang masasabi ko. January 78. Sana bumigay yung Philippine Arena. Dito tayo. Gusto mo ng reaction, di ba? Gusto mo ng anong masasabi? Ang gusto kong masabi, sana bumigay yung Philippine Arena nang mabawas-bawasan yung mga bobo. Sa Pilipinas. Kasi nandoon sila lahat nagsama-sama eh. Sana bumigay. Yeah. Nanawagan si Gabriela Party List Representative Arlene Brosas sa mga biktima ng Party List Representative Arlene Brosas sa mga biktima ng umano'y prostitusyon na iniuugnay sa insidente ng pananakit ni Congressman Paulo Duterte sa isang high-end bar sa Davao City. Maaari raw kasing gamitin ang kanilang reklamo para masimulan na ang ethics complaint laban sa anak ni FPRRD. Narito ang agenda report ni Sandro Ochona. Ako. Ang video na ito ang tugon ni Davao City Congressman Paulo Duterte kaugnay sa viral video na kinasasangkutan niya. Ipinaubaya niya sa mga taga Davao kung iboboto pa rin siya sa pagka-congressman matapos mapanood ang video. Inaalam pa ng kanyang mga abogado kung saan nanggaling ang video kaya hindi pa siya magbibigay ng pahayag. Ano daw? Dito, wala pa rin siyang Inaalam pa ng kanyang mga abogado kung saan nanggaling ang video. At napaka-imposible naman kung galing sa grocery store, ibar yun eh. Di ba? Hindi mo na kailangan alamin kung saan nanggaling yung video ng abogado ni Pulong. Malamang sa malamang, di ba? Malamang sa malamang, sa bar, kasi sa bar naman sila nagsungtukan. Di ba? Sabi ni January 78, grabe Kent, dinamay mo pa mga INC. Bakit? May binigas ba kung INC? Ang sabi ko lang naman, yung mga PDP na nandoon, sana bumigay yung building nang maubo sila lahat. Wala akong binigkas na INC. Tsaka, who cares? Tuloy natin. Kailangan daw ng mga abogado ni Pulong na alamin kung saan nanggaling ang video. Alangan naman ang galing sa palengke yon, di ba? Alangan naman ang galing sa public market. Galing naman yun sa galing naman yun sa bar kung saan niya sinuntok at muntik ng saksakin yung bugaw. Eto. Komento na nagsasabing sinampahan na siya ng kaso. Pero sa Gabriela Representative Arlene Brosas, nanawagan na lumabas na ang mga nabiktimang kababaihan. Nananawagan tayo at inaasahan natin na maraming magsasalita. It is about time na magsalita ang mga kababaihan, lalong-lalo na yung mga biktima ng sexual exploitation, abuse and sexual exploitation sa event na ito particular. Git niya, importante ang paglutang ng mga biktima at pagsasampa ng reklamo para magsagawa ng investigasyon ang House Ethics and Privileges Committee. We condemn yung violence na ginawa o ginamit, in-employ ng sitting lawmaker natin, si Pulong Duterte, dito sa pangyayari. Tamis na reports na may mga kababaihan na prostituted doon sa private gathering. So, Oo, meron talaga. Sa totoo lang mga kababayan, meron po talagang mga masabi nating prostitute. Bakit? Ito nga yung kadahilanan eh. Kaya nga nasuntok niya itong bugaw. Di ba? At ano bang dahilan ng gulo na yan? Dahil sa nagreklamo, yung isang pokpok. Huwag kayong magalit kung sabihan ko yung pokpok kasi totoo naman.
ito yung kadahilanan kung bakit nag-react siya na bakit yung iba daw nabayaran naman ng 10,000 mahigit, samantalang siya 8 hours naman siyang kasama, 1K lang. 'Di ba? So yun naman ang kadahilanan. So ibig sabihin, totoo na may prostitute, totoo na may pokpok. Oh, kaya nga ito si Congresswoman Brosas nanawagan sa mga pokpok, no, or mga na prostitute doon na lumabas, no, lumabas at 'di ba? Alam niyo na kung anong gagawin. Alam mo, January 7-8, wala akong pakialam kahit pa kung anong relihiyon ang nandun. Hindi ko naman sila inutusan. Ang sabi ko lang, sana bumagsak lahat ng maubos ang bobo sa Pilipinas. Yun lang yun. Po natin dito, dapat talaga maimbestigahan. Ma'am Arlene, hello po. Ano nangyari dito. May buwelta rin siya kay VP Sara na nagsabing politika lang daw ang dahilan ng viral na video online. Yung mali yung premise na yun kasi di ba, yung deeply entrenched talaga yung misogyny and abuse of power sa atin. So, ibig sabihin, yung pagbibiktima sa mga kababaihan, hindi siya political Hindi nga siya political. Kailangan din maintindihan na actually nakakatakot kasi parang case to ng like father, like son, misogyny. It clearly runs in the Duterte family. Ganyan din yung presidente before, di ba? Sa kabila nito, kasama pa rin sa VIP guest list si VP Sara sa gaganaping State of the Nation address sa Hulyo at ang upuan niya ay kasama ng mga dignitaries sa gitnang bahagi ng House Plenary. We are preparing for that eventuality, in case the Vice President decides to attend. Sabi ni Ma'am Minshu Yamamoto, hopefully lahat ng mga ladies na once na acquired ni Pulong ng service na lumabas din at mag-share ng mga statement nila regardless sa prostitution or not sex trafficking pa rin gawain nila Pulong. Kaya nga po, Ma'am Minshu, 'di ba? Sana itong mga babae na nagamit, 'di ba? Actually, para sa akin, Ma'am Minshu, hindi na siguro ito mangyari na lalabas pa itong mga pokpok. Huwag kayo magalit, sabihin kong pokpok kasi trabaho nila yan. Hindi sila nagnakaw ng confidential fund. At higit sa lahat, hindi sila pumatay ng 30,000 katao. Para sa kanila, marangal yan. Yan yung trabaho nila. Yan yung the best way para sila kumita. Hindi ako against dyan. Trabaho nila yan. Wala man akong pakialam kung dyan sila kumita. Pero wag sila magalit na tawagin silang pokpok. Kaya yan ang trabaho nila. Oo. So para sa akin, kung ako naman yung pokpok, wala na po sigurong tsansa na lalabas pa ako para magsalita pa laban dito sa grupo ni Pulong or kay Pulong kasi kahihiyan. 'Di ba? Kahihiyan din para sa side ko na lalantad pa ako, pokpok na nga, ipagkalandakan ko pa yung mukha ko. Oo, so wala sigurong mangyaring ganito, mga kababayan. So ito, tuloy natin. We will have plans for it, In other words, may sitting, may holding room, just like all the other participating agencies, Lahat yan, there will be a formal invitation that will be sent to all this. So ito pong nagsalita mga kababayan ay si Reginald Velasco ng House Secretary General. No, si ano po ito? Ayan Velasco ang nagsasalita, mga kababayan. So continue natin. Guests, including the VP, all heads of agencies, constitutional commissions, Supreme Court, and the justices, and mga participants yan. So we're not discounting the possibility that the Vice President may decide to attend, So we have to be prepared for that eventuality in case the Vice President will attend, So we're prepared for that. Kasama yun sa plano namin. Matatandaang nagbitiw ng pagbabanta noon si VP Sara na ipapapatay ang Pangulo, First Lady at ang Speaker kung may mangyayari sa kanya. Ito rin ang dahilan kung bakit siya iniimbestigahan ng NBI. Para sa agenda, Zandro Ochona, Billionaire News Channel. So kita niyo Okay naman guys, po. mainit na init ang Mga kababayan, yun po ay mula sa Billionaire News. Ito nga po ay nanawagan itong si Congresswoman Brosas, Arlene Brosas, na sana lumanta daw itong mga babaeng damay sa prostitusyon
no, sa mga nagagamit nila Pulong at sa mga kaibigan ni Pulong na mga Chinese, no, na may mga Chinese businessman, may mga Chinese drug lords na sana daw ay lumabas itong mga babaeng sangkot or kasali sa prostitusyon. Oo, so yan, tapos na tayo dyan ha, mga kababayan. Hindi naman natin masasabing hindi totoo, hindi rin natin masasabing fake news kasi nga may video. Speaking of video, ito mga kababayan na ipakita ko sa inyo, iskandal ni Pulong, nakipaglaplapan sa babae. Hindi ko masabing siya ito, kayo na lang pong humusga. Pero kumakalat